answer the question. Do we have any time limit? You are given a limited time to answer the question. Again, I repeat, I will read the question twice. Once done with the second reading, that's the time that we will answer the question. The question is, what would you say to someone who believes that a woman's role is only at home? I can translate it in Filipino para sa'yo. Tatanungin ko. Ano ang masasabi mo sa mga taong naniniwala na ang papel ng isang babae ay sa bahay lamang? You're unlimited to answer the question. Starts now. Thank you for wonderful question. Masasabi ko po, hindi porket babae ay sa bahay lang. Ang gawain ng lalaki ay gawain ng babae. Hindi porket ang babae ay nasa bahay, hindi na nila kayang gawin lahat ng tungkulin nila. Yan lamang po. Thank you! Maraming salamat. Congratulations our leading candidate number 1 sa iyong sagot. Maraming salamat. Kamusta ka? Pwede mo gamitin ang mikropono na? Kinakabahan ka ba? Medyo kinakabahan ka. Ayan. Anong ginagawa mo para ma-relax ka? Kumain. Gusto mo kumain tayo dito? Pwede mo magkain? Kaya pala chubby. Ito ba yung unang pagsali mo? Kaya pala chubby. Gamitin mo ang mikropono na. Itong unang pagsali. Sino ang kasama mo rito ngayong gabi? Si Mano po, yung makeup artist ko po, and then yung pinsan ko ay si Mama Mer. Si Mama Mer kasama mo. Hello po sa mga mami niya po. Maraming salamat. Ilang po ka ba? 17 po. 17. Good luck ha. Lady Color and West Miguel. Pwede kong pumili ng inyong katanungan. Maraming salamat. Pwede kong iabot kay Ate Ganda, kay Ate Amber. Again, same rule, I'm going to read the question twice. Babasahin ko siya ng 2 beses. If you want me to translate it in Filipino, I can do so. I will ask the question now. The question is, as a young woman in the digital age, how can you use the social media as your platform for positive change? I will repeat in Tagalog. Bilang isang kabataang babae sa panahon ng teknolohiya, paano mo gagamitin yung social media bilang plataforma para sa mas positibong pagbabago? Your unlimited time to answer the question starts now. Thank you po sa magandang question. Masasabi ko lang po, gagamitin ko po ang social media sa pagkakaya ng mga positibo at totoong balita. Dahil tutok po ang mga tao ngayon sa social media at mas marami na po sa social media kaysa nanonood ng balita. And gagamitin ko rin po siya kasi yung mga bata po, maliliit pa lang po, is nasa social media na po sila. Para po, yung pagsa-social media po nila is mas makakabuti po sa kanila. And yun lang po yung sagot ko. Thank you po. Congratulations. Thank you for your answer. Maraming salamat. We're still watching, of course, the question and answer about the beginning of the shot. Actually, it's Francois. Francois siya. Tumingi ako ng kapatawalan kung sakaling mali ako ng pagbasa. Francois pala ito. Okay lang po. Hindi po napakalaking kasalanan. Maraming salamat. Ito ba yung unang pagsali mo? Actually, sa barangay, yes po. Pero sumasali na po ako sa mga schools before. So, pero iba pa rin talaga ang barangay, lalo na nakikita mo yung mga kabarangay mo na kung saan ay nagkakaroon ka lalo ng inspirasyon para nagkaroon ng mas magandang advokasya para sa kanila. Grabe, maraming salamat. In all fairness, mukhang matatas ka. Kaya subukan na natin ikaw sa question and answer. Can I have BF Rocket House, BF Tuloy, sorry, SK5
Same drill. I'm gonna read the question twice. Once I've done the second reading, if you want me to translate it in Filipino, I can do so. Good luck, and this is your question. Ang tanong, how can we be better? How can we better support the mental health of young women today? In Tagalog, paano natin mas higit na matutulungan o susuportahan ang kalusugan ng isip ng mga kabataang babae sa kasalukuyan? Your unlimited time to answer that question starts now. Maraming salamat sa inyong napakagandang katanungan. At magandang gabi, Barangay Luciano. Naniniwala ako na ang una natin kailangan gawin upang maisakatuparan ang maayos na kalusugang pagkaisipan ng bawat mamamayan ng Barangay Luciano ay ang taos-pusong pakikinig. Maraming mga kababaihan ang dumaraan sa mga lamang na tahimik, gaya na lamang ng lungkot, ng pagod, at ng pagdikipit. At bilang isang anak ng solo parent, nakita ko gaano naapektuhan nito ang aking nanay. Taas noo siya, ginagawa ang aming araw-araw na pamumuhay. Kahit nasa loob nito, alam ko na umiiyak ang kanyang puso. At bilang isang midwifery student, alam ko sa sarili ko at nakita ko ang halaga kung gaano ang kalusugang pang-pisikal ay kasing kahalaga ng kalusugang pang-kaisipan. At nais ko sana gamitin ang araw na ito, ang pagkakataon na ito, para sa inyo at hikayatin kayo na pakinggan nyo ang mga kababaihan. Pagdating mo sa bahay, kumustahin ninyo ang inyong mga asawa, ang inyong mga ate, ang inyong mga ina. Nasa kayo at alaman ko. Okay pa ba sila? Isang ma, ate, anak, okay ka pa ba? Dahil ang pakikinig sa mga kababaihan ay hindi lamang isang boses. Ang pakikinig sa mga kababaihan ay sinisimulan na natin ang pagbabago at magandang kinabukasan hindi lamang ng ating lipunan, kundi ng Barangay Luciano! Congratulations, Pinipili number 3. Ganda. Okay ka naman. Ito ba yung unang pagsali mo? First time po. First time mo. Sino ang mga kasama mo sa gabi ito? Yung mama ko po at saka yung boyfriend. Wow! Gano'n ka katagal? 2 years po. Sana ko kayo maghiwalay. Ganda ka, ganda. Relax na. Tawagin natin si SK Denmark. SK Denmark. Kumili ka ng katanungan, pwede mo ibigay kay Ate Amber. Again, same drill. I'm gonna read the questions twice. Once done with the second reading, and if you want me to translate it in Filipino, I can do so. Good luck and congratulations. This is your question. Why is access to education important in empowering women and young girls? I repeat in Filipino, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng edukasyon sa pagpapalakas ng mga kababaihan at mga batang babae? Your answer to the question starts now. Maraming salamat po sa magandang katanungan niyo. Ang akin po nasasabi kung bakit mahalaga ang pag-aaral upang ulitin ko ang katanungan sa tingin ko bakit mahalaga ang pag-aaral o edukasyon para mas ma-empower ang mga kababaihan at ang mga batang babae kagaya. mahalaga po ang pag-aaral ngayong panahon natin. Nakikita naman po natin sa personal, sa social media, na lahat ng mga babae o hindi, karamihan sa mga babae, kailangan na mag-practice. Di ba po? Kaya mahalaga ang pag-aaral kung makatulungan natin ang ating komunidad, ang ating pamilya. Yun lang po. Congratulations, baby. Number 4 on your answer and
Club. Maraming salamat. Kayo pa rin po ay nakatulog sa question and answer segment ng Private Jenna Hinto. Kamusta ka, Jenna? Okay ka lang naman. Kinakabahan ka ba? Sakto lang po. Sakto lang. Sino ang kasama mo sa araw na to? Andoon! Andoon ang mga pinsan na. Nandoon. Ito ba yung unang pagsali mo? Nakasali na po ako sa Nakasali ka sa school, sa mga parang competition. Good luck! Sasamahan tayo ni SK Edward. Tama ba po? Edward pala. SK Edward. Sorry. Good luck! Again, read the question twice. Babasahin ko siya ng 2 beses. Pagkatapos ko siya basahin sa ikalawang pagkakataon, yun ang pagkakataon na makakasagot ka. If you want me to translate it in Filipino, I can do so. Good luck. The question: what steps should society take to ensure the safe and protection of women? In Tagalog, anong mga hakbang ang dapat gawin ng lipunan upang makasiguro tayo ng kaligtasan at proteksyon para sa mga kababaihan? Your answer to that question starts now. Maraming salamat sa napakagandang katanungan ninyo para sa akin. Para sa akin po, naniniwala po ako na ang kababaihan po ay pwede rin po maging matuto, mangarap, ay hindi matagumpay. Dahil nagsisimula po ito sa edukasyon. Dahil ang isang edukadong babae ay may kayang gawin ng kapangyarihan para sa kanyang buhay at sa lipunan. Bilang babaeng kabataan, ginagamit ko ang social media upang maging maayos na ang platforma sa Ako na blanco na. Ginagamit ko po ang platforma ito dahil po sa advocacy at para na rin po sa gender equality, mental health, at para na rin po sa kaligtasan ng ibang kabataan, lalo-lalo na po para sa kaligtasan ng ibang kababaihan, pati na rin po sa ibang kabataan na kahit minsan po ay hindi man lang naririnig. Naniniwala rin po ako na lahat po tayo ay posibleng matuto at dahil po minsan hindi pa rin po sapat po dahil sa restriction, tapos discrimination, tapos Kinabahan din. at hindi lang po ito dahil sa bata, matanda, babae o lalaki. At kung bibigyan po ako ng pagkakataong matuto at mananalo dito sa pageant po na ito, gagamitin ko po ito ay panggadong ko para sa mga komunidad at para na rin po sa mga dahil naniniwala po ako na ang babae ay hindi lamang sa bahay at ang iba ay pwede sa pamahalaan o sa kung saan man nila nais. Dahil naniniwala po ako na ang babae ay may lakas na loob at di ko nagagaling sa puso, talino at isip at diskarte. Lang po. Congratulations, Baby number 5 on your answer and good luck. Maraming salamat. At bilang pagpapatuloy kasama rin natin ang coaching. Jasmine Coaching, are you a Chinese? May lahi ka ng Chinese. Si Mama ba ang Chinese o si Papa? Father side. Kung gusto mo itaas natin. Ayan, masyado mataas. Ayan. Kanina nag-relapse ka, okay ka na? Medyo kinakabahan ka ba? I don't feel any pressure na. You don't feel any pressure right now. Sino kasama mo? My friends. Friends. Ito ba ang unang... Sino? Tawag mo Si Papa mo ito. Nag-video. Hindi ba? Okay. Mga friends, gamitin mo ang mikropono para marinig ka ng mga jurado sa iyong pagsagot. Importanteng marinig ka nila. Let's have SK Denmark. Samahan mo rin. Pumili ka ng katanungan.
Once done with the second reading, that's the time that you will answer. I will read the question in English and also translate it in Filipino. Good luck. Congratulations. Ang tanong, how can the youth today take part in shaping a better and more inclusive society? In Tagalog, paano makakatulong ang kabataan ngayon sa paghubog ng isang mas mabuti at mas inklusibong lipunan? Ang iyong sagot sa tanong na yan ay magsisimula na. Salamat po. Sa ngayon po, as a youth, Kalimutan din. Tay. as a youth po, mas marami po ngayon ang nagamit po through social media. May mas alam po sila at malawak ang pag-iisip para po panatilihin ang ating lipunan at ating society na mapaunlad at may mas malawak pa po silang karagatan at sa aking pananaw po, ang youth po ngayon ang makakatulong po sa ating lipunan dahil still naniniwala pa rin po ako na kabataan pa rin po ang pag-asa ng bayan. Congratulations and good luck to our Filipino University Scholar. Lalayo. Last, ang dami fans dito ah. Grabe. Huwag mong sabihin na lahat ng mga yan nagkamag-anak mo. Sino ang mga kasama mo ngayong gabi, Micaela? Ito ba ang unang pagkakataon na sumali ka o madalas ka nang sumasali ng contest? Pangalawang beses ko pa yun. Pangalawang pagkakataon na pagsali nito ng contest. Kamusta yung pakiramdam? Kinakabahan ka. Sino ang kasama mo ngayong gabi? Shoutout po pala dyan sa pamilya ko. And then, sa mga friends ko. Good luck. Kasama kapiling kabanin natin ngayon si S.A. Benmark. Hawak-hawak niya ang mga natitirang tanong. 4 pa ito. Pumili ka ng isa. Maraming salamat. I'm gonna read the question twice. And I will also translate it in Filipino. Pagkatapos ko sa basahe sa ikalawang pagkakataon, yun na ang hudya na pwede mo nang sagutin ang tanong. And this is your question. Ang tanong, what is the biggest challenge in achieving gender equality in our country? In Filipino, ano ang pinakamalaking hamon o hadlang sa pagkamit ng pagkapantay-pantay na kasalan sa ating bansa? Your answer to that question starts now. Thank you for the time and relevant question. To answer that, what is the biggest challenge that we have encountering now in having a gender equality? Ladies and gentlemen, I believe that the biggest challenge of that is the traditions and the cultural norms that the past generations have given to us. I know that in different aspects of life, meron tayo na sinusunod na kultura. Pero naniniwala ako bilang isang babae, as an empowered woman. Woman is not just a woman. Woman is not just a title. It is a mark of honor, dignity, and humility. And I thank you. Congratulations and good luck to our Filipino number 7 on your person. There you have it, ladies and gentlemen.
introduction number. The best introduction number will receive a sash, a certificate, and a cash prize of 1,000 pesos. To award the best introduction number, we will call on SK Kagawa the Honorable Charles Iverson Berna and Mrs. Fernanda B. Damado. Our best introduction number, garnering an average score of 9.67%, and she's none other than Pinipili candidate number. It's Pinipili number 7, Micaela Maxine Mateos. Of 1,000 pesos. Our best in casual wear will be presented by SK Kagawa, Denmark Estrogen, and SK Kagawa, Jitse S. Oseo. And mga kababayan, our best in casual wear goes to garnering an average score of 18.67%. Our best in casual wear, and she's not other than Pinipili number 7, Micaela Maxine Mateos. In swimsuit. The best in swimsuit will receive a sash, a certificate, and a cash prize of 1,000 pesos. The best in swimsuit will be presented by SK Kagawa the Honorable Ivan J. Kevin and SK Kagawa the Honorable Bonbon Berman. And our Pinipiling Luciano, best in swimsuit, goes to garnering an average score of 19%. And she's none other than Pinipili number 7, Micaela Maxine Mateos. Congratulations, Pinipili number 7, for winning the best in swimsuit. Our next award and the remaining major segment, the best in evening gown. Our best in evening gown will receive a sash, a certificate, and a cash prize of 1,000 pesos. The best in long gown will be presented by Barangay Kagawa the Honorable Apollo Linet Butang and Mr. Stephen Ashley Olipo. Barangay Luciano, our Philippine best in evening gown, garnering an average score of 19.33%.
And she's not overdone. It's number 3. Joshua Nadine Dimanda. The special and the major awards for our Pilipino Luciano 2025 competition. And right at this moment again, sa lahat ng mga Pilipinong sumali at nag-expo, to congratulate all of you. Gaya nga ng sinabi ni Leona Gray, that you already conquered 3 mountains. Always remember that. That first, you need to conquer yourself. Second, you need to conquer what others perceive about you. And third, you need to conquer with a purpose. At gaya nga sinabi ni Leona Gray, kung sakali man hindi kayo manalo ngayong gabi, again, there's no losing ha. It's about winning and learning. Don't feel bad about yourself dahil hindi sa araw na to kayo mahuhusgahan lang. Marami pang pagkakataon. You will be redirected. Okay? And in every candidate, again, you will receive a certificate of appreciation or participation for joining. Let me read the certificate. Binibining Luciano, Barangay Luciano 2025, Binibining Luciano Award, the certificate of participation. This certificate is proudly presented to our beloved lovely candidates for being one of the candidates in active participation in the series of events of Binibining Luciano 2025. Given this 13th of July, year of our Lord 2025, here at Barangay Luciano Congress Court, Barangay Luciano 13 Martires, signed by our next chairperson of Barangay Luciano, Honorable Cyril Jude Guevara, together with our SK Kagawad Committee Head on Gender and Development, Honorable Bonbon Bernal, and also, of course, our Honorable Barangay Captain, Barangay Chairperson, Honorable Luisito Diloy. May we call first, Jamila Nicole Sanico. So we will give iabot namin. We also call our barangay captain on stage for a group photo para sama-sama naman tayo. And our SK chairperson together with the committee in one group photo. There you have it, ladies and gentlemen. Thank you so much for participating. Sabi nga nila sa mundong to, hindi mo kinakailangan maging mayaman, maging negosyante, maging influencer para makagawa ng pagbabago. Ang kinakailangan mo lang makibahagi, sumali ka, makialam ka. Yun ang pinaka-importante dapat niyong gawin. Kasi I cannot imagine a competition without participants. I can't imagine without an influencer without their audience. I can't imagine a businessman na walang bumibili. I cannot imagine na mayaman na wala silang negosyo. Kaya again, importante lang ang pakikisalamuha, pakikibahagi natin at ang pagwala-wala ng mikropono. Tataas at bababa. Maraming salamat. At bilang po si Committee Head for the Binibining Luciano 2025. Congratulations. Maraming salamat. Thank you so much, Barangay Captain. Kukunin ko naman si SK Chairperson. Luciano 2025 competition. May I call once again our candidate because I'm so excited to announce the final result of this evening competition. Again, natawagin natin ang lahat ng ating mga kandidatang muli sa entablado. At bilang magpapatuloy mo gusto na rin sa magkaling ng pagkakataon na ito, maaaring pamilyar ako sa iba. Ako po yung napapanood ninyo sa social media dahil kumaaari ako sa Timon, yung mga baklang nilobo,
Kaya kung kayo nanonood ng tibol ko, maraming salamat. Pwede ko makikita, pwede ko makikita sa aming social media account. It's Amber Marshall Nobal. Kaya maraming salamat po. Tibol Philippines, maraming salamat po. At eto na. Tuyo. Dito kayo gusto kayo ng bahagyan. And right now, ladies and gentlemen, I'm holding the final result of this evening competition. I'm gonna call on first the second runner-up. The second runner-up will receive a sash, a bouquet of flowers, a certificate, a crown, and a cash prize of 5,000 pesos. So award with the Pinning Channel second runner-up, will you please call on SK Kagawad, Honorable G.R.D. 13, Barangay Kagawad, Honorable Reynaldo C. Poniente, and TMC Pinang Pride 2025 first runner-up, Ms. Carla Maria Sahaya. And now, Barangay Luciano, your second runner-up, garnering an average score of 81.83%. The second runner-up goes to... Who's your man? Number 3 yan. Anong number? Number 3 yan. It's not other than, congratulations, Binibini, number 5! Shana Hindu, you are the second runner-up. Congratulations, Jenna, you are the second runner-up. Congratulations. Wow. Baka first yung isa. Right now, as we continue, I'm about to read and announce your first runner-up. Binibini Luciano, first runner-up, will receive a sash, a bouquet of flowers, a certificate, a crown, and a cash prize of 10,000 pesos. Pinipili Luciano, first runner-up will be awarded by SK Kagawad, Honorable Jinsei S. Oseo, Barangay Kagawad, Kagawad Apollo Dinevita, and SK Chairperson ng Barangay Naliana, Honorable Lara Grace Amparo. In all fairness, nakakakabato kasi marami pang matitira. Hindi tayo nag-team round ng bibigyan. Good luck! Barangay Luciano, your first runner-up, Number 3 yan. garnering an average score of 90.33%. The Binibini Luciano, first runner-up, is none other than... Who's your man? Again, it's just none other than candidate number... It's candidate number 7! Micaela Maxine Maganeros. Baka number 3 yan.
yung apat na bandila na sa gitna na kayo? Dito mo sis, para madali yung blockings. Yung laki na naman eh, wala namang kalaban-laban doon sa number 3. Sino pa nga ba pipiliin dyan? Obvious naman. Grabe. Usog ba tayo? 5 hopefuls. Isa sa inyo ang kokoronahang binibining Luciano 2025. Siyempre yung number 3 na, obvious na. Congratulations to the first runner-up because the first runner-up is really playing an important role on the competition. Because just in case the grand winner cannot perform her duties, you can be the binibining Luciano grand winner because you're the first runner-up. Pero just in case you cannot perform your duties as first runner-up, you can be also the first runner-up. Because you cannot perform, you can be also a winner. Pero sunod. Sun pa pala. Eto na tayo. Barangay Luciano, your first ever Binibining Luciano 2025 title holder, the crown keeper, and the grand winner, garnering an average score of 90.67%. And she's none other than... Congratulations! Who's your man? And our Binibining Luciano 2025 is none other than... Congratulations! It's Binibining number 3! Franz Luwaka, Team Mantal! So award our Binibining Luciano 2025, we have SK Chairman Honorable Sergeant J.C. Guevara, Barangay Captain Honorable Luisito Copan Ardiloy, and the Chairman of the Board of Judges, Mr. Basin Buenaflor. And our Binibining Luciano 2025 will receive a sash, a bouquet of flowers, a crown, a certificate,